Magandang araw mga kabsat! For today's video nga pala ay magluluto tayo ng beef pares. Nag-request kasi ang aking mga pinsan na namimiss na daw nilang kumain nito. Kaya maaga ako na malingki kanina. Siyempre pag sinabing pares, mawawala ba naman ang kanin? Madami-dami yan. Bumili na rin pala ako ng mga pansahog na gagamitin ko sa pagluluto. Umpisahan na natin ang pagluluto mga kabsat. Kailangan muna natin ihasa yung kutsilyo na gagamitin natin para hindi mahirap ang maghiwa ng karne. Gagayatin lang natin ito ng medyo maliliit para hindi mahirap palambutin. Ihahanda ko na rin ang kaserola na gagamitin ko. Medyo malaki itong mga kabsat kasi kailangan ng maraming sabaw. Mga 3/4 po ng kaserola ang nilagay kong tubig. Saka ko na rin po sinindihan yung kalan para pakuluan. Habang hinihintay natin kumulo yung tubig, ay atin munang ihahanda ang ating mga gagamiting sangkap. Napakadali lang lutuin ito mga kabsat. Pwede nyo rin po itong gawing negosyo. Huhugasan ko na rin pala yung bigas para maisain ko na. Para pag naluto yung pares natin, ay luto na rin yung kanin natin. O diba? Multitasking. Ang pagsusukat ko nga pala ng tubig mga kabsat ay namana ko pa sa aking mga magulang. Kung gaano kalalim yung bigas ay siya rin dapat lalim ng tubig na ilalagay mo gamit ang aking mga daliri. Sinindihan ko na rin yung kalan mga kabsat para magsabay na silang maluto. Uumpisahan ko na rin pala maggayat ng aking mga gagamiting sangkap mga kabsat. Meron tayo dyang sibuyas, meron din akong siling haba. Alalayan nyo lang yung paglalagay ng sili kasi baka mampasobra ang sanghang. Meron din tayong luya. Dapat tansyado nyo rin para hindi masyadong matapang. Naglalagay din ako dito ng celery mga kabsat. Ang mga iba kasi ay star anise ang mga nilalagay. Ako naman celery lang ay okay na. Handa na ang ating mga ricado mga kabsat. Kumulo na rin pala yung tubig na ating isinalang kanina kaya isa-isa na natin ilalagay yung karne ng baka. Aantayin lang natin siyang kulong-kulo bago ulit natin siya ahuinin. Malapit na rin maluto ang ating sinaing kaya ilalagay na natin sa pinakamahinang apoy. Mahirap talaga pag nasa kusina ka mga kabsat, napakainit. Tatanggalin ko muna mga kabsat yung karne para mapalamig. Saka natin hihiwain maya-maya. So ito na siya mga kabsat, palalamigin lang natin konti. Maghahanda na rin pala tayo ng bawang para sa sinangag natin kanin mamaya. Ito na yung pinakamahirap na part mga kabsat, yung paghihiwa ng mga karne. Pagkatapos nga pala nating mahiwa lahat mga kabsat ay ibabalik din natin siya doon sa pinagpakuluan. Doon din kasi natin siya lulutuin. Isinama ko na rin lahat mga kabsat ng mga ricado na aking hiniwa. Ngayon naman ay magtutosta naman tayo ng bawang na siyang gagamitin natin sa ating fried rice. Mantika. Dadamihan ko lang po ng konti yung mantika mga kabsat para po deep fry yung bawang. Kapag mainit na po yung mantika ay ilagay na rin po natin yung bawang. Huwag nyo lang pong hahayaang masobrahan sa luto mga kabsat kasi mapait din pag natusta masyado. Gumagamit po ako ng strainer para po masala ng maayos yung bawang. At kapag golden brown na siya ay pwede nyo na po siyang kunin. Nilagay ko na nga pala kabsat yung bagong saing na kanin doon sa pinagprituhan ko ng bawang. Napakabango. Siyempre maglalagay din tayo ng konting asin. Optional din yan mga kabsat. Naglalagay din ako ng konting toyo para magkakulay lang ng konti yung sinangag. Nasa sa inyo po yan kung ayaw nyo ng may kulay. Bubudburan ko rin siya mga kabsat ng toasted na bawang para lalong mas mabango. Napakasarap po nito lalo't mainit na mainit. Medyo malambot na rin pala yung karne ng baka. Kaya nag-slur na rin ako ng cornstarch para pampalapot. Palagay ko yung pwede nang masampulan itong pares natin mga kabsat. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na, tikman natin bago natin ipakain sa ating mga pinsan.